Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod ang salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod ang salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ang kasama ko. Dumaan man ang pagsubok, makakayanan ko. Alam kong ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ko. Sa ating mga panalangin, si Jesus ang katugunan. Sa ating kahinaan, siya ang kalakasan. Ang dahilan ng lahat ng ito'y mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, kumpleto na ang buhay ko. Si Jesus
Jesus ang namumuhay dito. Pasasalamat ang aray ko sa'yo. Para sa'yo ang awit kong ito. Minsan pa. Sabay kayo. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ang kasama ko. Dumaan man ang pagsubok, makakayanan ko. Alam kong ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ko. Sa ating mga panalangin, si Jesus ang katugunan. Sa ating kahinaan, siya ang kalakasan. Ang dahilan ng lahat ng ito'y mahal tayo ng Diyos. Sabay tayong lahat. Mahal na mahal kita, Panginoon. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, kumpleto na ang buhay ko. Si Jesus ang namumuhay dito. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Para sa'yo ang awit kong ito. Mahal na mahal kita, Panginoon. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, kumpleto na ang buhay ko. Si Jesus ang namumuhay dito. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Para sa'yo ang awit kong ito. Para sa'yo ang awit kong ito. Para sa'yo ang awit kong ito. Thank you, Lord. O, diba? Magandang umaga po, mga kapatid. Mas maganda pala ang live. At nakakasabay-sabay pa yung mga Yes, oo. amen, amen. Kasi po, lagas na kami dito sa center. Konti na lang ang aming mga kasama dahil ang lahat ay may sakit. Amen. Pero tuloy pa rin. Ano mga Amen, kapatid? amen, amen. Kailangan maging masaya. Isa po yan sa gamot. Sa Kawikaan 17:22. A merry heart is a Yes. good medicine. Tama. Amen. Kaya kailangan masaya pa rin, mga kapatid. Ano po, tuloy ang buhay. May sakit man, buhay pa rin. No, diba? Hallelujah. Thank you, Lord. At sa umagang ito po, kasama ko Sister Sally para po sa ating verse of the day. Amen. Good morning, Jesus. Magandang umaga sa lahat ng Comfy family, sa mga mahal namin sa buhay na nanonood po ngayong umagang ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Hindi niyo po ba napansin, medyo naka-attire po ako ngayon ng ano. Ano ba tawag dito, Sister Ree? Na-OP ako sa iyo. Ano ba? Corporate ba to? Oo. Oo po. Kasi po, may kaugnayan po ito sa mensahe na ipinagkaloob ng Panginoon ngayong umagang ito. Amen. So ang verse of the day po na ibinigay ng ating Panginoon ay makikita po natin sa 2 Corinthians 5 verse 20. I'm reading from the New King James Version. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Sa Tagalog po, 2 Corinthians 5:20 din po. Kaya nga kami, mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. So, pray ba muna tayo rin? Sige, thank you, Lord. So, hallelujah. So, dito po sa binasa natin ay napaka-importante po nitong pag-aaral natin. Last Sunday po kasi, kung nakinig po tayo dun sa pag-aaral natin, di po ba meron tayong tinawag na
army of comfort. So, hindi po ba nakita natin na tayo pong mga Kristiyano ay gagamitin din ni Lord, pero syempre ang Holy Spirit po talaga yung pinaka-comforter natin. Pero hindi po ba tayo yung mga gagamitin ni Lord to encourage one another, lalo po yung mga nangihina. Pero meron po rin akong nakita dito na kalagayan ng isang Kristiyano as a soldiers of Christ naman. So grabe yung ranking po natin, ang taas, ang bigat. So pag soldiers of Christ ka naman, di po ba ito yung kahit na nasusugatan na, tuloy pa rin ang laban, di ba Sister Rhea? Dito sumusuko. At ngayon naman po, sabi nga ni Sister Rhea, tuloy pa rin ang buhay. Kaya may sakit ka, wala kang sakit, abay, magpurit, magpasalamat ka pa rin kay Lord. Makinig ka pa rin ng salita niya kasi na kay Lord lamang ang katugunan. So ngayon naman po, natuwa po ako dito kasi ambassadors of Christ. So grabe yung, para bang yung level ng pagkakatawag sa atin ng Panginoon ay pataas na po ng pataas ang level. So, ambassadors of Christ. So ang sabi po dito, a person who acts as a representative or promoter of a specified country or activity. So, ang sabi po ay representative or promoter. So, representative, halimbawa, katulad ngayon sa ambassadors na to the United States, di ba? Merong ipinapadala doon ang bansang Pilipinas sa Amerika. So, grabe yung, ang sabi pa nga doon po sa ibang nabasa ko ay representative of the president. So, ang bigat nung kalagayan pala o ang pagkakatawag pagka sinabing ikaw ay ambassadors. At promoter. So, pinopromote mo, meron kang pinopromote. So, tayo, binanggit dito kanina po ni San Pablo sa sulat natin na tayo po yung ambassadors of Christ. So may karagdagan pa po akong nabasa po kasi. Sabi dito, ang Greek word ng ambassador is presbeu. P-R-E-S-B-E-U-O. Used to describe church leaders, whether you are in a recognized leadership role in the church or not. You are ambassadors of Christ with the extraordinary privilege and responsibility of representing Jesus in this world. You are God's representative on earth. Wow, grabe! Imagine mga kapatid, tayo palang mga Kristiyano, mga merong Kristo sa kanilang puso, mga tumanggap sa ating Panginoong Jesus. We are Christ's representative. So, dito kasi nakita ko na napakahalaga po nung pagkakatawag sa atin ni Lord. Ang ambassadors of Christ, ambassadors po kasi ay, sabi ko nga kanina, isa lamang ang bansang kanyang nire-represent. Pero tayo po, we are ambassadors to the whole world. Di po ba sa Matthew 28:20? Sabi doon, go ye all the nations. Ngayon, minsan nagmumuni-muni po ako, kapag po ba tayo ay naipadala sa mga, sa kamag-anak natin, sa mga, lalo na po sa mga prayer meeting, ano po ba ang mensahe? Kasi meron pong mensaheng dala-dala ang mga ambassadors. So bilang ambassadors of Christ, ang dala po natin dapat na mensahe ay wala pong iba kundi ang mensaheng ipinaparating po ng ating Panginoong Diyos. Walang iba kundi ang kanyang salita. So thank you Lord po kasi tayo po ang ating pong itong live streaming po natin. Hindi po ba talaga pong kami nagpapasalamat sa Panginoon dahil international na po siya, hindi lang po dito sa Taytay, hindi lang po siya sa Parañaque, hindi lang po sa Quezon City naririnig, kundi sa iba't ibang bansa na po. At ito na po yung pagkakataon natin mga kapatid, na to be ambassadors of Christ, na ang dalhin po natin ay mabuting balita sa lahat ng tao ngayon dahil maraming tao po ngayon ang natatakot. Nga po yung mensahe, yung awit kanina ni Sister Rhea, di ba, hindi ako matatakot kasi unang-una sa Isaiah 43, binanggit na po yan na, do not be afraid, I will save you, I have called you by name, you are mine. So, yun pa lamang po ay napaka-matibay na po ang salita ng Diyos na kahit ano ang dumating sa buhay natin, kapag ang dala-dala po natin ay ang mensahe ng salita ng Diyos, ay panghawakan na po natin. Nung isang araw po, ay ako din po ay nagkasakit last Friday po and Saturday. Pero humingi po ako ng salita ng Diyos. At ang binigay niya po sa akin yung Matthew 8:2-3.
Sabi, nag-plead po talaga ako kay Lord. Dahil alam ko, dahil pagka po, ngayon pag nagkasakit ka, medyo alarming po. Pero tandaan natin kay Lord po, wala pong mahirap para sa ating Panginoon. At nang binigyan niya nga po yung Matthew 8:2-3, dahil isa pong leper na may karamdaman at sabi niya, Panginoon, kung gusto mong pagalingin, ako po'y gagaling. Alam niyo ang sagot ni Lord, I want to. So gusto ng Diyos na tayong lahat ay gumaling. So ang mensahe na daladala natin palagi, lalo na po sa mga taong mga nanghihina ngayon, mga natatakot, parating po natin ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, hindi po pwedeng hindi maganap ang ninanais nito, mga kapatid. Hallelujah. So pangalawa po, ang ambassadors of Christ po, sabi dito, we are bringing the great message. Ang great message po, ano po ba ito? Na ang Diyos po ay nais niyang ma-reconcile ang tao. Makikita naman po natin ito dito sa 2 Corinthians 5, verse 18 po. Sabi po dito, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Nagpapasalamat po ako kay Lord sapagat ang salita ng Diyos ay nakarating po. Meron po siyang pinadalang mga mensahero sa Guadalupe. At dun po sa Guadalupe ay, kung mababalitaan niyo po ito nung araw, ito po yung mga lugar na marami pong mga napoposes. Alam po nila to. Marami po doon mga bihag ng iba't ibang mga bisyo. Pero doon din po nag-raise ng mga manggagawa ang ating Panginoon. Ano? So kaya salamat sa salita ng Diyos na nakarating doon at lahat po kami na nakatanggap ng salita ng Diyos ay nagkaroon po ng bagong buhay. Ngayon po ay mga manggagawa na rin. At salamat po talaga sapagkat ang inaapila po ngayon ng Diyos sa atin ay makakatanggap tayo ng kapatawaran sa Diyos. We can receive the love of God, His grace, at yun na nga po, tayo ay pwedeng maging kaibigan ng Diyos. Hindi po tayo kaaway ng Diyos. Kaya po niya pinadala dito ang kanyang buktong na anak sa John 3:16 po upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakaganda po ng mensahe ng 2 Corinthians 5:20, na tayo pong lahat ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos at wag na po tayong mag-alinlangang, lapit, balik, go back, restore, no? Reconciliation and restoration, napakahalaga po nito, lalo po ngayon. Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po dito po, sabi nga, meron po tayong isang awit, yung We Are Ambassadors of Christ, pero yung bridge po nun, sabi doon, let us all blow the trumpet and sound the alarm. Ibig po sabihin nito, yung salita ng Diyos, kung meron kang isisigaw ngayon sa Facebook, minsan po, Kristiyano na tayo, pero ang nilalagay natin sa Facebook, puro mga chain letter. Wag na po yun, kasi hindi naman po yun ang mensahe na ipinaparating ng ating Panginoon. Lagay lang po natin, Word of God, that's it. Enough na po yun sapagkat Jesus is enough. Sapat po si Kristo at ang kanyang salita sa ating buhay upang makatanggap po tayo ng kagalingan, ng pagpapala, at magandang relasyon sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. So, again, mga kapatid, ikaw at ako ay pinili ng Diyos. At ipamuhay natin to. Ito na last verse na lang po, mga kapatid. Dito po sa 2 Corinthians 5:15 po. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So, wag po nating baliwalain yung ginawa ni Kristo sa cross para po tayong lahat ay mabuhay, na talagang tunay na buhay sa mundong ito. Thank you, Lord. Amen. Sige po, mananalangin po tayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa message of reconciliation sa umaga na ito. Salamat po, Lord, for providing for us a way para po ang humanity ay ma-reconcile ulit sa inyo sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesucristo. And as ambassadors of you, Lord, we are speaking in behalf of you. Kaya po, may it always reminds us, Lord, na
with the privilege that we have comes the responsibility. Kaya kailangan po, Lord, kami po ay maging maingat sa aming mga pananalita, sa aming mga kilos, Lord, sa aming mga ginagawa because we are representing you. Maraming salamat po, Lord, dahil as ambassadors of you, we are fully backed by you, we are fully funded by you, Lord, and we are all invested with the power and authority of your word. Kaya salamat po, Lord, sa privilege na ito at turuan niyo po kami na i-treasure po namin ito palagi, na alalahanin namin palagi ito, Lord, so that lahat po ng aming sasabihin, iisipin at gagawin, Lord, will bring glory to the one who sent us. Yun po ay kayo, Lord. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Sa umagang ito, mga kapatid, happy birthday! Oo. Dapat nga magsi-celebrate dito eh. Sayang, no? Hindi natuloy. Kasi po, for the safety of the birthday celebrant, hindi na po namin inalaw na mag-birthday siya rito kasi baka maibigay namin gift sa kanya, virus. Kaya happy birthday sa iyo, Sister Connie Caudilia! 60th birthday niya. Oh, 60. Ayan, no? Oo. Praise the... May SS na siya. May pagpapala si Connie. May pagpapalang tatanggapin. Amen. Oo, 60th na ni Sister Connie Caudilia ngayong araw na to. Happy birthday sa iyo, Connie. Pero kahit naman hindi siya makakarating, may merienda pa rin tayo. Amen. Amen. Yun daw importante, Connie. Gusto sana nating makasama si Sister Connie sa kanyang birthday. Kaya lang, hindi inalaw. Ano po? At maraming salamat din po sa mga nagpapadala sa amin ng foods. Foods talaga. Kasi dami. Kahapon, thank you Lord po kana Sister G, Sister Gemma at si Sister Fee. Pumunta pa dito all the way from Los Baños para lamang magdala nung durian. Sarap talaga. Sarap tari. Oo, sarap. Rambutan na sarap din ang tamis. Yung rambutan, dinistribute natin sa mga hindi kumakain ng durian. Pero yung mga kumakain ng durian, sagana kami kasi ilan lang kami dito. Thank you, Lord po. At tigi-tigi sa kaming gano'n, no? Salamat sa... Oo, parang inubos ko yung 4 na seed. Sayang, tari, di ako kumakain nun eh. Parang uminit yung katawan ko. Ganun pala yun. Kasi ang sarap po eh. So, happy birthday din po kay Sister Mitz De Luna ng Comfy, Illinois. Si Sister Letty rin nagpadala kahapon. Naki-birthday kami kay Sister Letty. Maraming salamat po sa Pansit Malabon. At may bibingka pa. Yan. Thank you, Lord po, for sharing your blessings to all of us. Tuwang-tuwa po kami dahil sinishare nyo sa amin. Meron bang may birthday, Sister Sally? Dalawa lang siya, Sister. Meron. May hinabol ka, ayan, o. Ay, oo nga pala. Si Nanay ni Sister, Jen? Sino ito pangalan? Hindi yata nanay. Nanay niya yung Sister Rita. Maridi? Oo. Nanay ba ni Nanay daw ng abuya na eh. Sister Mother, Tata. yes. Okay. Happy birthday po kay Nanay Maridi Abena. Yes. At today also is the birthday of Jeno Maganis. Anak ni Sister Luz. Yes. Happy birthday. Amen. Kapatid. Happy birthday, Wale. Wale, tawag ko dyan, nakakabatang kapatid. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Sister Connie. Happy birthday. Happy birthday, Sister Mix. Marami tayong oras yan eh. Happy birthday. Happy birthday, Sister Maridi. Happy birthday. Happy
birthday, happy birthday, happy birthday, Jeno. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Maligayang kaarawan sa inyong lahat. Amen. Sa inyo ang kainan. Sa amin. Parang baliktad na. Sa atin ang kainan. Amin ang kainan pala. Sa atin ang kainan. Okay. Thank you, Lord po, mga kapatid. And para po sa ating memory verse of the week. Ayan na. Nung nakaraan po, ang ating memory verse ay John 14:6. Oo. And he said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And for this week naman po, ito ay makikita natin sa Mark 5:34. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Ayan. Okay. Mga kapatid, dapat sumasabay kayo lagi, ha? Para isa po yun, pamamaraan, para po ma-retain sa kaisipan natin, i-confess natin siya ng paulit-ulit. Tapos, kailangan sasabihin mo siya ng naririnig ng tenga mo. Kasi pag sinabi ng bibig mo, babalik po ulit yon sa tenga mo. Kaya nare-retain siya. Kaya dapat, pagka po binabanggit, huwag nyo lang po kaming panoorin. Kailangan sumabay din po kayo, bigkasin nyo po yung ating mga memory verses. At nag-umpisa na po ang mga prayer meetings online. Nakakatuwa kasi yung mga screenshot ng mga workers natin, ang sasaya ng mga members, no? Tuwan-tuwa sila. Natuwa ba sila, mga kapatid? Nasa mga itsura naman nila sa Facebook Kasi narinig daw po nila ulit at nakita nila yung mga kapatiran sa mga prayer groups nila. Kaya, yan. Salamat po sa technology. Thank you, Lord. Ngayon naman po, sabi ni Sister Rita, ang ganda po ng background. Lord, bigyan niyo po ako ng ganyang bahay at madaming halamang namumulaklak. Ayan. Malapit na yan, Sister Rita. Thank you, Lord. Okay. Pasok na kayo, parang uulan na dyan. Makulimlim may araw po, Sister Trading. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Chicago. Opo, may araw po. Huwag po kayong mag-alala. Thank you, Lord. Yan. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Katandala, Talim Island, Los Baños, San Pablo, Baguio, all over Bulacan, Scalo, Nasugbo, Antipolo, Makati. Pag nakikita ko pangalan nyo, alam ko kung sa kayong mga nakatira. Oo. Ayan. Thank you, Lord po, dahil kasama namin kayo palagi. Sister Siling, Austria, watching from San Jose, California. Hello po, Sister Siling. Kamusta na po kayo dyan? Ayan. Thanks daw po for watching, Sister Rhoda Dagmabion from Dampol, B. Bulacan. Ayan si Sister Rhoda. Nakita ko yung sharing niya kay Sister Carmen nung isang araw. Tuwang-tuwa daw po siya dahil palagay ko si Sister Carmen nakaka-attend noong unang panahon pa na tayo ay nasa Dampol, Bulacan. Kaya tuwang-tuwa daw po siya ngayon at naka-fellowship siya ulit sa Comfy. Yan. Marami po ang mga ganon. Sister Sally, marami ang mga ganong sharing. Yes. Sister Nida Ugalde, good morning, kapatid. Ayan. Sister Eds Cabral, from Hong Kong, at siya pala ay pamangkin ni Pastor Romy Cabral. Nakahapon lang natin nalaman yan, Yan. At sa mga taga-Bataan, Sambales, Bataan, Olongapo, Mariveles, Dinalupihan, magandang umaga po sa inyo dyan. Nag-prayer meeting na sila?
Mamaya pa lang 2:00. Umpisa na ulit ng North Outreach natin. Diyan po, yan. Thank you, Lord. Yung mga gusto po, magsabi lang po kayo. Sister Vicky Mirabuenos, good morning, kapatid. At magandang umaga rin kay Nanay Amor ng Mauban, Quezon. Ayan. Pag-pray natin si Nanay Amor kasi may sakit din daw. Ayan po, usong-uso po ngayon ang flu. Pwera doon sa COVID, yung coronavirus, yung regular na flu virus po, kasi tag-ulan na di ba? Pag mga gantong panahon siya lagi na Yung may mga masakit ang katawan, kasama daw pala yun. Pero hindi naman COVID. Yes, po? hindi po. Kaya lang, pagka po nagkasakit ngayon, na-alarm sila. Na-alarm. Kaya nga yung kanta namin kanina, mga kapatid, huwag kayong matatakot. Kaya sabi namin, hindi kami matatakot. Kasi nalalagas na Ano yung kan? Do not be afraid. Oo. Do not be afraid. I will save you. I have called you by name. You are mine. Mas maganda yung Tagalog. Malungkot yan. May Tagalog yan. Huwag kang Matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus, dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok, pagkat kasama natin si Jesus. Yan kasama natin si Jesus. Pagka si Jesus ang kasama natin, walang kailangang ikatakot, Amen. mga kapatid. Amen. Sa totoo lang po, nakakatakot naman yung COVID na yan, nakaka-alarm. Pero, mga kapatid, kayo po mamimili. If you want to live in fear or you want to live in faith, it's up to you. Pero as for me and my family, We will serve the Lord. diba? As for me and our family, we will believe the Lord. Yes. Opo. Sabi, whose report will you believe? We will believe on the report of the Lord. Amen. Yun ang kailangan po. Ano ba ang report of the Lord? That He will be with us. Yes. He will never leave us nor forsake us. Sapat na po yun, mga kapatid. Amen. Kaya dito kahit mga may sakit kami rito, may sakit pala sila. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Chakoberi. Thank you, Lord. Hallelujah. Kahit may mga sakit, lakad ng lakad, tayo ng tayo. Amen. Kahit ngongo, kanta ng kanta. Ayan, tayo naman po ay nabubuhay para sa glory ng Panginoon. Okay. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan po. At sa umagang ito, maganda po ang ating talakayan. Amen. Because it's Patriarchal Day, kaya maraming patriarchs sa umaga na ito ang mag-share po sa atin ng mga kailangan nating mga mensahe na nagmumula sa Panginoon para sa everyday na kalakasan natin. Kaya mga kapatid, wag po kayong aalis at babalik po kami with the patriarchs. Amen.
ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Ang pangakong buhay ay mananatili sa habang panahon. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, lagi sama-sama na magkakapatid. Ang nagkakabuhay ay mananatili sa habang panahon. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Ang pangakong buhay ay mananatili sa habang panahon. Good morning! Today is Saturday. It is Patriarchal Day. Pastor, meron kaming nabuo ang ano. No problem. Amen. Ano sa atin? Magandang umaga. Masaya sa nyo, tin, ang Patriarchal Day. Ganda ng buhay pagkat si Kristo ang inuna. Alam nyo, masaya. Na-memorize nyo ba yun? Para magkakaiba kayo ng sinasabi. Walang mic? Di ba? Live naman tayo. Oh, mga kapatid. Sige, bumati na pala ng kanya-kanyang ano. Maganda yung ano, yung Proverbs 17:22. Yan ay mainam na medicine. Yung ano yun nasa Proverbs 17:22? Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. Ngunit ang malungkutin unti-unting namamatay. Alam nyo yung ano, yung marami ba sa inyong mga tumatawag na mga kamag-anak, kapatiran? Wala naman masyado. Sa iyo, ano, Pastor Tony? Bibihira lang po yung kuya ko. Oo. Kamusta yung kuya mo? Okay lang po. Ngayon, kagaling na po, bumati uli sa akin. Kinukumusta ako. Yung ano, yung merong sinat sipon ng mga anak mo, kamusta naman? Ngayon po, sa awat grasya ho ng Diyos, malakas na po sila ngayon. Andito na po yung aking anak na bunso. Yung panganay ko pumapasok ng huli. Salamat po. Ang sikreto ko lang talaga, kasi nasanay ho sila sa akin kasi yung isang blessing na binigay kasi sa akin ng Panginoon, marahil ito po ay namana ko nung panahon na ang nanay ko ay nabubuhay pa, kasi nanay ko po nanghihilot. So parang meron akong, yung talent ng nanay ko, parang na-adapt ko. Kaya ang ginagawa ko pag mayroong masasakit sa katawan o masasakit sa mga mahal ko sa buhay, especially sa pamilya ko po, yun ang una kong kaparaanan. Sila po yung aking minamasahe. Para yung flow ng blood, ano? Opo, Okay. mag-circulate. Pero wala namang bulong. Wala po. Iniinom ako ng tubig. Kasi sa panahon nila, Pastor Simple, maraming mga bulong. Ayan, tingin ko, marami yan. Ang nanay ko po, mananawas. Ay! Hindi. Walang Opo, biro. albularyo po yung nanay ko. Pero ngayon, hindi na po. Okay. Mananampalataya na. Tan, si Otan, batiin mo naman yung tatay mo sa... Ayan, binabati ko yung daddy ko sa Amerika. Yung mami ko sa Bulacan at yung angkan ng Alcantara sa Bulacan. Yan, yung mga family ko dyan. Mga kapatid, wala ba kayong napansin sa aming kubo? Ayan. Tsaka, alam niyo na, itong kubo, alam niyo ba itong kubo? Icon ito sa Philippines, sa atin, sa bansa natin. Pag sinabing icon, malalaman kagad yung kubo. Ay, sa Pilipinas yan. At maraming mga resort sa buong mundo na
puro sila parang kubo. Alam niyo ba 'yon? Hindi masyado. Hindi lang, Pastor, kasi marami na nakikita ngayon sa mga malalaking bahay. May kubo pa Order rin. na ho, mga kubo-kubo. Ano kaya yung pakinabang sa kubo? Meron ba kayong nalalaman diyan? Ay, siguro ho sa akin, para mga... Isa lang. Nakaka-repress eh. So, ibig sabihin malamig? Hindi, nakaka-repress. Opo, So, sa pananaw, nakaka-repress. Opo. Minister Otan. Medyo, sa tingin ko, mas relax. Kasi malamig, tapos yung hangin, pasok labas eh. Pati sa ilalim, meron din hangin eh. Kasi, lang siya, parang may siwang-siwang. Ay, alam niyo ba mga kapatid, yung sinabi mo, yung alam ko yung mga arkitekto, alam nila ito eh. Kasi tinitignan nila, bukod do siyempre sa foundation, yung ventilation. Kasi ang kubo, tagusan yung hangin. Meron pa pala sa ilalim, ano? Opo. Meron po. Pastor Simple, ikaw, ano yung sa kubo? Doon po sa Isabela, doon sa Aurora, meron na doon isang prayer meeting. Doon kami nagpe-prayer meeting sa kubo. Ay, yun nga po, katulad na sabi ni Pastor Alex, yung kubo doon, pag nagpe-prayer meeting kami, yung hangin, tagusan na ganon. Kaya, ang sarap po ng pakiramdam sa kubo. Nakatira ka na ba sa kubo? Opo, dati po kubo ang bahay namin. Ikaw, nakatira ka na sa kubo? Hindi pa po. Ikaw, Tan? Hindi rin. Nung araw, natatandaan ko, yung anong malita ko, hindi ko lang malaman. Nol, ipaalala mo sa akin ako maalala mo, o si Kuya Jere. Meron tayong parang, anong tawag doon, yung parang yung sa may likod ng paminggalan, merong banga. Tapos pag binuhos mo yung tubig, dire-diretso sa ilalim. Saan ba yan? Sa atin yan eh. Yung parang, banggera. Hindi ko na matandaan. So, tsaka merong banga. Tapos yung tubig ang lamig na ano yun? Otan, hindi na eh, no? Encounter Kami ko po. po Kasi bata pa to eh. Sa amin, yung sa balon, malamig yung tubig. Kasi, Nung araw ho, nagkaganon kami, Pastor. Sa? Nung araw sa aming bahay, karoon kami banga na inumin. Oo. Malamig talaga, malamig. Alam mo kung ba't ko nabanggit? Nakita niyo yung kubo kasi meron tayong kapatiran at lagi kami nagkakasyeran. Meron siyang Pilgrim's Spring, sa Louisiana. Alam niyo na naman 'to, 'di ba? Pinag-iipon ko kayo. Ano yung pinaiipon ko sa inyo? Magkano? Simula nung 4 years ago ba yan, Pastor, natanda mo? Hindi ka ba nag-iipon? Hindi pa po. Ay, hindi. Nung ma-announce po, nasa Isabela po ako nung kaya hindi ko po kasi. Ikaw, nag-iipon ka? Ano ba yung sinabi ko sa patriarchs no? parang may mura lang lupa ho, mura kaming lang ano eh. doon eh. Ha? Parang Yung may lupa. kubo rin po. Yung Kubo? Opo, Oo, di ba yun yung napagkasunduan natin na doon sa Pilgrim Spring, magkakaroon tayo ng kanya-kanyang ipon ng kubo? Opo. Oo. Kasi yung Pilgrim Spring doon sa ating kapatiran sa Louisiana yan. Ngayon meron na doon yung villas. At ang heart's desire nga natin ay that was several years ago na tayo rin mag-ipon at doon tayo. Just imagine, ang ganda, di ba? Ang lamig ng kubo. Speaking about dito sa mga nagugunita natin na tayong mga Pilipino, bagamat merong ganitong pangyayari, na ako nga natuwa nga ako kay Brother Enol. Kasi ano ba yung sinabi ni Brother Enol doon sa kanyang Minister Otan? Natatandaan mo ba yung sharing ni Brother Enol? Sabi niya yung pandemic daw is academic. Ayun, pandemic is academic. Tapos yung alam nyo, nakakatuwa yung yung tula ni Sister Liway. Kasi yung kaganapan dito sa pangyayaring ito, meron siyang nakikitang magandang magaganap at magandang nagaganap sa mga halimbawa, hindi lang naman sa Kristiyano, kung sa mga ibang, siyempre iba-iba naman tayo ng pananaw sa ganitong pangyayari at alam ko naman na marahil meron din kayong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala na nagkaroon ng COVID. So, meron ka ba na sa kamag-anak mo, Pastor Simple? Wala naman po. Pastor Tony? Wala naman po. Ba, very good,
Tan? Kami, meron. Kasi marami kami. Marami yung family namin sa Bartolome side. Oo. Kay Sister Ria din, meron yung kapatid niya. Pero ang salita kasi ng Diyos, mga kapatid, naalala niyo ba yung Heart of the Bible? Apo. Gusto niyong awitin muna natin tong Heart of the Bible? Sige po. Sige. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. How awesome are your deeds, O Lord! Your faithfulness will last forever. As high as the sky is above the earth, so great is your love. So great is your love. So great is your love for us. Ay, ikaw na muna. Ano ba yung... Ay, hindi. Ang mga kapatid sa Psalms 112, pag mayroong mga bad news, ang lingkod ni Lord, ang anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, hindi natitinag. Kasi ang kanyang tiwala ay nasa Panginoon Diyos. So yung balik na tayo dun sa pandemic is an academic. Sa amin din, si Nida Matulak ay may COVID. Pero yung kapatid din ni Sister Ria, si Heidi, pero pinagaling na. At kung anong comfort yung natanggap namin dahil si Heidi a week ago, hindi namin sinabi kay Ima. Kaming dalawa lang nakakaalam. Siyempre, umiiyak yung kapatid ni Sister Ria. Pero ang comfort talaga ay Word of God. Kaya nung pagkatapos mabigyan ng Word of God, and of course, yung mga information na galing sa World Health Organization at sa DOH,
yun din naman ang nasabi namin, yung isolate, tapos pataasin ng immune system, tapos mag-face mask, yung sanitation, so on and so forth. At of course, yung pag nakatanggap kasi ng mga balitang nakakaganon, talaga naman nakakatakot. Pero dahil sa ang Word of God ang ating sinasandigan, ay siya nga pala, meron akong sa inyo, challenge question. Kung ang heart of the Bible ay John 3:16, ano yung center of the Bible? Yung center na chapter or verse? So, i-research nyo. Yan naman ay madaling ma-research. Isang pindot nyo lang. Kaya nga lamang nakakalimutan natin minsan. So, again, nung naibigay namin yung Word of God, parang meron, kay Sister Ria kasi, sa atin, hindi naman tayo exempted, mga kapwa ko Kristiyano, sa ganitong pangyayari. Pero ang mahalaga dito, meron tayong salita ng Diyos na pinanghahawakan. Kaya tuwing may tatawag kay Sister Ria, mga pinagpe-pray, katulad sa amin, merong lagnat, sinat, pero bukas wala na. So, ingat lang, pahinga ng konti dahil sa init, ulan. So, talagang mag-iingat lang. Yun yung hindi naman kami exempted at tayong lahat. At sa ganitong pagkakataon, napakahalaga ng tayo nga ngayon sa Comfy Family ay nakakarating ng salita ng Diyos na mas mabilis. At kung ang tanggap mo sa ganitong pangyayari o balita ay kasi isa sa nakakapagbaba, ayon nga kay Doc, ay yung stress, anxiety, fear. Worry yan. Kaya ang salita ng Diyos ang ating kalakasan. Balik na ako doon. Unahin ko na muna si Pastor Simple. Ano ba yung nagawa? O sabihin natin yung... kasi siyempre ang worldview ay siyempre ito'y kumbaga harmful, dangerous, peril sa ating health at sa ating economy, bumagsak. So health and economy ang ating ang resulta nitong pandemic na to. Pero tingnan natin yung sabi nga ni Minister Brother Enol na it is a learning situation. Kasi sa itong century natin or sa last century, marami rin naman nangyari na pandemic at tayong mga tao na nilikha ni Lord na ang karunungan, we have the mind of Christ, ay we survive at napapagtagumpayan. Especially tayo na merong salita ng Diyos, sa Kanya naman nagmumula ang karunungan, James 1:5. So ano ba yung naidulot sa inyo nitong pandemic? At alam ko, bawat isa sa atin ay iba't iba. So, tingnan natin na kung ano nadulot kay Pastor Simple. Yan, magandang umaga po. Salamat po, Pastor, doon sa inyong katanungan. Ang isa pong magandang naidulot po nitong nangyari sa atin sa COVID po, natatandaan ko po noong bago pa lang kami mag-asawa ni Sister Wife, lalo na po nung malapit na siyang manganak. Alam nyo, tuwi hong gabi, bago ho kami matulog, lagi ho kaming nagpipray, kapit kamay. Tapos hanggang sa nung magkaanak kami, tumira ho kami sa Lipa, 2.5 years. Ganon din po yung ginagawa namin. Tapos pumunta ho kami ng Cavite, tumira ho kami dyan doon sa Dasmariñas 10 years, doon sa bahay po ni Pastor JB. Yung po, hanggang po yung po mga anak namin, may dalawa po kaming anak, yung po, kinaugalian ho lagi namin nang kami nagpipray. Kaya nga lamang po nung maglakihan na po sila, medyo parang hindi naman ho nakalimot. Kaya lang parang may kanya-kanyang gawain, hindi mo na kanya-kanyang hahanapin kung nasaan. Ang nangyari po, parang hindi na ho kami nakakapag-pray ng pray na pamilya. Pero alam niyo po, ang maganda pong naidulot ngayon itong COVID na ito sa amin, ibinalik ho muli sa amin ni Lord yung pagpipray namin na pamilya. Ngayon nga po, lalo na ngayon,
yung nagaganap sa atin. Alam niyo, yung prayer nga ho namin mag-anak, Lord, yung pong compound ng Compi, Lord, alam po namin na kayo po yung mag-iingat. Alam po namin yung mga nangyayari ngayon. Iba yung ginagawa. At dito po, sabi nga sa Bible po, meron po doon binanggit ang salita ng Diyos dito sa Efeso 3. Sisimulan ko po doon sa mga talatang 14. Tingnan po ninyo ang sabi diyan. Tandaan po natin, God is the pattern of all true fatherhood in the family. Kaya yung pong binanggit ni San Pablo doon sa Philippians 3, kung sisimulan ko po sa 14, alam niyo po ang sabi doon ni San Pablo, na dahil dito ako'y naninikluhod sa Ama. Ano po yung kanyang ipinapanikluhod sa Ama? Sabi dito, hinihiling ko na palakasin niya ang inyong buhay espiritual. Alam niyo, pagka itinuloy ho nating basahin, ang sabi po doon panalangin, ito po ay para doon sa family of God. Na ang prayer natin hindi na lang pala doon sa ating loob ng pamilya. Ang prayer po natin ngayon, pag sinabing family of God, ito po yung kasamahan natin sa gawain natin sa Panginoon. Lalo na po ngayon. Bakit kailangan natin mga kapatid na yung panalangin na palakasin ang buhay espiritual? Simple po sa panahon ngayon, ang dami pong takot ng tao. Kaya nga alam nyo, ang sabi ko nga, magpunta ka ngayon sa doktor. Simple ang nasa isip ng doktor, COVID. Yung pupunta sa doktor, COVID. Ay pagsasamahin yon. Kaya pag nagpa-check up ka, may COVID ka na. Ibig sabihin, bakit ganon? Yun na nasa isip. Ang pinapakita ho ni Lord sa atin, sabi dito, palakasin yung ating buhay espiritual. Di ba? Kaya nga kagabi, sabi nga ni Pastor Alex doon sa meeting namin, alam nyo, talagang mahalaga talaga yung Word of God. Simple, ang Word of God po, yan ang panglaban natin sa lahat ng takot. Di ba? Kaya nga, kung babalikan natin yung nabanggit ng mga kapatiran natin nung panahon ng mami, anong lagi sinasabi? Yung mga duwag, pinapauwi na po yun. Ay sa Compi po, wala pong duwag, kaya wala pong umuuwi. Ibig sabihin yan, alam niyo po kung bakit tayo naging matapang? Sapagkat, yun nga po, sa pamamagitan ng panalangin natin. Kaya mga kapatid, sa panahon ngayon, ano pong ibig sabihin yan? Bilang mga mananampalataya, magpalakasan tayo. Huwag nawan yung pong tinatawag na, di ba, minsan, kaya minsan ang tao natatakot, nagsasalita ng, yan, may ganyan ka na. Ang mananampalataya po, dapat nagpapalakasan yan. Di ba sa panahon ngayon, anong ginagawa ng Panginoon sa atin? Yung Word of God na araw-araw nating ginagawa. Sa verse 17, ano po yung prayer doon ni San Pablo? Manahan si Kristo sa inyong puso. Bakit ito mahalaga? Yung panalangin na manangan na si Kristo ay manahan sa puso natin. Sapagkat alam po natin, di ba, sabi nga po, kung ano ang nasa puso, yun po yung lalabas sa bibig. Kaya kapag ang puso, laging puno ng salita ng Diyos, puno ng mga bagay na magbibigay kaluguran kay Lord, pag nagsalita yan, ang hatid niya sa tao, words of encouragement. Yun ang napakaganda. Yun po yung ginagawa ngayon sa atin, di ba? Kaya nga ngayon, anong ginagawa sa atin ng panahon? Di ba, lagi natin sinasabi, huwag nating ikukumpis sa ating sarili na may ganito tayo. Lagi nating ikumpis sa ating mga labi ay yung mga salitang pagpapala ang ibinibigay sa atin. At sa verse 18, ano po ang panalangin pa doon? Na maunawaan ang kadakilaan ng pag-ibig ni Kristo. Ay totoo nga naman. Naku, grabe. Yung kadakilaan ng pag-ibig ng ating Panginoong na nararanasan natin ngayon. Ako, nito nga, marami nga ako share itong mga nakaraan. Hindi ko na lang po iisa-isahin. Grabe po, pinatunayan ng Diyos yung pag-ibig. Pag may pangangailangan ka, na andyan ibibigay ng Panginoon. Minsan nga minsan nakakapaluhan na Yung bang, pag nakita mo yung ginagawa sa inong Panginoon, simple nga lang, sabi ko nga, minsan may mga pagkakataon na pag narinig mo, mga negatibo, parang ayaw mo na sa ganun. Parang gusto mo yung mapakinggan mo, yung magbibigay ng kaluguran kay Lord. Kaya nga pagka may narinig ako, pasama naman sa prayer na ganito, ganyan-ganyan. Alam niyo, ikinukwento ko yung nangyari sa nanay ko. Sabi ko, alam niyo yung nanay ko, sa totoo lang bigay na. Pero, isa lang yung sinabi ko kay Lord, kung kalooban niya, ay wala na kami magagawa. Pero kung kalooban po niyo na mabuhay pa, yung po, kaya sa buhay natin ngayon, yun ang ginagawa, maunawaan natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. At ang panghuli po doon sa verse 19, at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Tingnan ninyo, paano natin makikilala yung kapuspusan ng Diyos? Yung pang araw-araw po natin ginagawa. Simple sa panahon ngayon, di ba, minsan ang mga tao conscious na. Sino kaya yung aking nakausap? Baka ako'y nahawahan na. Kaya dahil sa ganito, yung masyadong conscious na. Tandaan natin,
ang Panginoon. Di ba yung pangako ni Lord sa atin, yung Psalm 91? Tandaan natin, tayo magtiwala kay Lord. Ano pa sabi ng Philippians 1:9? Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa. Purihin ang Panginoon. Pastor Alex, meron lang po akong awit. Okay yan. Dalangin ko sana'y iyong dinggin, pagkat di ko kayang lutasin ang suliranin. Ang iyong mukha ay huwag mong ibalik, pag-ibig mong wagas ang iyong kahabagan sa akin. Libing ay madilim, hukay ay bukas, kaluluwa'y nasadlak, iyong hanguin. Huwag mong ibalik ang banal mong mukha, ako'y kahabagan at patawarin. Thank you, Lord po. Amen. Kinanta ni ano yan eh, sino yan, Sister Sally? Brother Elo ng God's People, ano? Oo. So, tayo, iba-iba yung ating feelings sa ganitong pangyayari, perception. Mga kapatid, walang sisihan. Huwag kayong magbe-blame kung ano man ang, halimbawa, sa bahay, o sa compound, o sa street, o sa city. Kasi pag nag-blame, siyempre ite-trace, bakit ganito, bakit ganyan. Mag-ingat, at sumunod dun sa mga sinasabi sa atin, yung tamang information. Yan naman ay available, Huwag magsisihan, mga kapatid. At huwag mag-inject ng takot. Kasi yung nakakahawa yung takot palitan ng pananampalataya. Minister Otan, ano naman ng iyong learning experience? Thank you, Lord. Dito naman yung learning experience ko. Nakita ko dito na mas lalong lumalim yung relasyon ko kay Lord. Bakit lalong lumalim yung relasyon ko kay Lord? Kasi itong dumating yung pandemic na to, kasi nung una, pagdating ng umaga, morning devotion lang kami, ibibigay yung message, tapos pag-aaralan mo na kagad, nandun na yung ituturo mo, na yun, naka-summarize na yun, tapos pag uwi mo, konting aral, prayer meeting ka na. Pero ito, sabi nga, mas malalim ni relasyon yung natamasa ko dito sa pandemic na to. Bakit kamo? Kasi, pagtapos namin ng morning devotion dito, pagdating mo sa bahay, wala ka nang gagawin. Gagawa ka ng konti, basa ka uli, gagawa ka ng ganito, basa ka uli. Lalong nagbasa, lalong lumalim yung relasyon mo kay Lord, lalong mas lumawak. Kasi bakit kamo? Kasi, di ba, sabi ko nga, per meeting, yung morning devotion natin, makikinig ka lang sa mga magtuturo. Pero ngayon, dahil may pandemic nga, si pastor ina-assign kami. Kaya ngayon, lalo ka ngayon mag-aaral, tapos sasaliksikin mo, ikaw gagawa ng lesson. Kaya yung sineshare ni pastor na 3:00 ng madaling araw, magigising ka, tapos ihingin mo yung word na ibibigay sa iyo ng Diyos. Kasi ito nga yung nakita ko dito na word na binigay sa akin ni Lord sa pandemic, sabi dito sa Joshua 1:8-9,
Huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at magtatagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa sapagkat si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaya thank you Lord. Yun nga, mas lumalim yung relasyon mo kasi maya't maya, tingin ka sa internet, basa ka, tapos pray, tapos kami sama-sama. Kaya sabi dito, mas maganda yung lagi nating dili-diliin natin yung salita ng Diyos kasi ngayong pandemic, mas lalo kaming uminit kay Lord. Bakit kamo? Kasi pag binigyan ka ng task ni pastor, kailangan mag-aral ka. Bakit? Kasi ilan yung nanonood sa ating pastor? Di ba? 1,000 plus ang view. Kaya kailangan pag-aralan mo. Hindi naman, nakita ko dito, hindi naman pag pandemic lang, hindi naman pag magsasalita ka mag-aral. Laging pag-aralan yung salita ng ating Panginoon. At ang isang pinakamakatanda dito, magpakatatag ka at lakasan mo ang loob. Kaya nga sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, sa pakikinig, nakikipag-usap sa ating Panginoon, kasi sabi dito, magpakatatag ka, saan ka man pumunta, iingatan ka ng Panginoon. Kaya nga, di ba, mga unang balsahan, pastor, di ba, inasenyo kami yung frontliner. Di kami natakot doon kasi ang nais namin, matupad namin yung pinagagawa ng Diyos, kung ano man yung pinasasabi kay pastor, susunod lang kasi alam namin nandun yung masaganang pagpapala ng ating Panginoon. Kaya nga, pumupunta kami sa bulungan, dikit-dikitan ng tao, pero hindi kami natatakot. Kaya maganda yung lalong mag-aral, saliksikin ang salita ng Diyos para anuman ang sitwasyon mangyari sa buhay natin, di ba? May mga bad news na maririnig ka, hindi mo na ikakatakot kasi saan ka man magpunta. Ibig sabihin si Lord nasa lahat ng dako. Ang gagawin natin susunod sa ating Panginoon. Meron nga akong isa pang nakita dito sa Awit chapter 1 verse 2 to 3. Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, bulay-bulayin niyo ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. Kaya thank you Lord. Imbis na ng problema, imbis na isipin yung pandemic na yan, mag-aral ng salita ng Diyos, saliksikin ang salita ng Diyos, tupdin yung pinagagawa ng Diyos. Ano sabi dito? Katulad ka raw ng sariwang dahon. Kasi yung nasa tabi ng batisan, yung pinaka-root mo, magbibigay siya ng magandang dahon, yung tubig na nandito, sabi dito. At sabi dito, para kang sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Kaya thank you Lord dun sa pagsasaliksik, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Natutuwa kami kasi nakita namin dito, hindi nagkulang ang ating Panginoon. Kaya nga, sabi ko nga hindi nagkulang si Lord, basta saliksikin, gawin ang pinagagawa ng Diyos. Alam niyo, nakakatuwa, Pastor, konting lang, kasi itong pandemic na to, kesa mamoblema ka, sabi ni Lord, sasamahan kita. Tapos mamumunga ka, hindi ka magkukulang. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi yung daddy ko, kasi nagbibigay siya ng yung para kay Joel. Yung daddy ko sa Amerika, na lockdown, pandemic, walang trabaho. Pero anong pinapakita ng Diyos dito? Kahit walang trabaho, may sweldo pa rin. Ilang buwan na, may sweldo pa rin. Kaya, hindi nagkukulang sa amin si Lord. Nandun ang supply ni Lord. Hindi ka magkukulang kasi si Lord ang supply natin. Na sa pagtawag namin, sige, wala kaming trabaho dito, pero thank you Lord, may trabaho pa kami. At ang nakakatuwa dito, pag lagi mong sinunod yung kalooban ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos mapapasa atin. Katulad nga, nakita ko nga dito, pag talagang nakasentro ka kay Lord, lagi mong inuuna ang Diyos, nakita ko nga dito, saka makakakita, ngayong pandemic, merong ibinigay si Lord na aircon na halos hindi namin binayaran, pinalitan lang namin ng gamit. At hindi lang yun, itong pandemic na to, sabi ng anak namin, gusto niya yung gitara
na mamahalin, pero sabi ko, mag-pray tayo kay Lord, pandemic ngayon, pero nakakatuwa si Lord. Kasi pinakita ni Lord, meron kaming gamit ni Sister Ana na hindi namin nagagamit. Ngayon sabi ko doon sa tsuhin ko, sabi ko, palit ko na lang tong gamit ko na hindi ko ginagamit, tas palit sa gitara mo. Tapos pumayag, pastor, tas pagpayag niya, barya lang yung babayaran. Tapos yung barya na yun, meron pang tumawag sa akin. Sabi, pachipin. E di lalo nang mas nagmura. Kaya sabi dito, huwag tayong matakot. Gawin natin, lalo tayong maging malalim sa salita ng Diyos, saliksikin natin salita ng Diyos para ang pagpapala ng Diyos mapapa sa atin. Kaya meron din akong kanta, pastor. Ayan. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Ano man ang mangyari, magtitiwala ako. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito, sa iyo iaalay, wala nang iba sasambahin. Mahal na mahal kita aking, mahal na mahal kita aking, mahal na mahal kita, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kung kay Pastor Simple, ang kanilang prayer life ay lalo pang lumakas at pinalakas ni Lord. At kay Minister Ota naman, yung kanyang relationship kay Lord ay pinalalim sa salita ng Diyos, sa pag-aaral. Kay Pastor Tony. So, purihin po at pasalamatan ng ating Panginoon. Ito po sa pandemic, marami pong tinuro ang ating especially po ako bilang ama ng tahanan. Yung tinatawag pong disiplina. Yan. Paano ko disiplinahin yung aking pamilya, especially po sa aking pong mga anak. Yung panganay ko pong anak po ay naghahanap buhay na po siya. So, bilang ama ng tahanan, kasi parang nagkukulang siya na ng Word of God, bibihira na po siya makarinig. So, dati pinagpe-pray ko lang siya pag siya po ay umaalis tuwing umaga o saan man sila pupunta. Ngayon po, pinagkalooban ako ng itong pandemic na ito na dagdagan na siya po ay basahan, makarinig ng salita ng Panginoon. Yun po yung ginawa ng Diyos para sa akin na pagdidisiplina, higit na lamang po dun sa panganay kong anak. Siya po ay makarinig. Kaya nga, salamat hindi lamang po mga kapatid na yung pagdidisiplina kasi ito isang bagay na napakahalaga para sa atin. Sabi nga po sa Proverbs 20:30, sometimes it takes a painful experience to change our ways. Dito po sa Hebreo, Kabanata 12, Talata 5. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang malulupaypay kung ikaw ay isinasaway niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak sapagkat anungang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama. Ngunit kung kayo hindi didisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung kayo'y mga anak sa labas at hindi tunay na anak.
So kaya nga purihin ang Diyos at pasalamatan siya dahil sa itinuro niya po ito sa akin na magbigay ako ng disiplina. Una ho, siyempre sa akin bilang ama ng tahanan. Lalo-lalo na sa kwarto, sa paligid ho, mga kapatid. Kinakailangan din pala talagang yung kalinisan mahalaga yung kalinisan. Kasi alam naman natin, pag isang lugar o kwarto man yan, tahanan man yan, may karumihan, totoo, malapit ho dyan yung tinatawag na bakterya. Andyan ho talaga, sabihin ho natin yung mga dumi. Andyan masasabi natin na yung sakit, madaling kumapit. Kaya salamat sa pagdisiplina at pagtuturo. Kaya ang ginagawa ko ngayon, tuwing umaga, nakasanayan ko ng maglinis. Maglinis, especially po sa kwarto. Minsan po, meron pong, kasi sister wife, meron po siyang tinatanim ng mga halaman doon po sa likod ng kwarto ho namin. Doon sa lugar pong yun, sinasakop ko na po yan hanggang labas para yung kalinisan po ay talagang maisagawa. Kasi alam naman ho natin, cleanliness is next to godliness bilang tayo ho na mga mananampalatayang Kristiyano. Balikan ko po yung sa anak ko, no? Doon kasi sa anak ko, dahil nga parang nagkukulang na ho siya sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Para bang sa panahon ho natin ho ngayon, una sa lahat, hindi ho masamang kumita ng pera. Hindi masamang magtrabaho. Marami kasi mga tao ho ngayon, nakatingin na sa blessing, nakakalimutan na po ang blesser. So, kaya nga pag tayo po'y pinagpapala, huwag ho natin kakalimutan ng Panginoon. Patuloy ho tayong maglingkod sa Kanya. Patuloy ho nating paglikuran ng Panginoon na siyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. So, meron po akong aawitin. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoong Jesus. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoong Jesus. Ngayon at kailanman kita'y lilingkuran hanggang sa dulo na walang hanggan, walang hanggan. Mahal kita, Panginoon, ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Maglilingkod ako, maglilingkod ako, maglilingkod ako sa'yo, Jesus. Ang puso't kaluluwa ko at bawat dugong nananalaytay sa katawan ko, iaalay sa'yo, hindi magbabago pag-ibig ko sa'yo, O Kristo. Mahal kita, Panginoon, ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Maglilingkod ako, maglilingkod ako, maglilingkod ako sa'yo,
Hindi. Nakakaiyak naman yung mga ginagawa nyo. Alam niyo nung 1918, meron palang mga namatay pala ay almost more than 50 million. Alam niyo ang napatunayan nila yung yung una yung overcrowding in treatment areas, poor sanitation practices, nutritional deficiencies, yon ang nakakontribute doon sa pandemic na naganap noong 1918. Ang tawag doon ay influenza, okay? Pandemic. At may tawag nga sila dito. Kung ngayon, COVID-19. So yung discipline sa cleanliness, Pastor, tama ka. So, maglinis sa bahay. Kaya nga, alam nyo ba, mahal na ngayon ng ang mga halaman. Nagmahalan. Hindi ko malaman kung bakit. Wag naman nating mahalan yung mga halaman at oxygen yun Tsaka wag na magtatapon ng basura sa mga ating dagat o sa river o sa likod bahay. Wag na doon na dudumi o kasi dudumihan natin tong ating earth. So, wag na rin kakalbuhin yung bundok. Kung meron mang kailangan tayong mga panggawa ng bahay, pag nagtanggal ka ng isang puno, magtanim ka ng 100 na yan naman ay alam natin para ang ating tignan hindi lamang yung itatagal mo dito sa mundo na halimbawa 100 taon, 120. Tignan mo yung yung succeeding generation. So, alagaan natin itong ating mundong ginagalawan. Yun yung pag tinignan mo, binasa, pinagpahinga tayo. Pinagpahinga yung earth Di ba? Na-rejuvenate yung tayo na pahinga, stay home. Tapos, time with the family, alone with God, disciplining our children. So, na pala? 9 past na pala. Isa na lang. Nakuha nyo ba yung yung center ng Biblia na chapter? Ang sabi ng nakakarami ay dun sa 118 verse 8. Ang sabi naman nung iba nandun sa chapter 117. Kasi sa gitna ng center ng Bible merong 1,189 chapters. So, yung research nandun sa 117 tsaka 118 verse 8. Doon sa 118 verse 8, ito yung aking nakita sa pangyayaring ito na ang sabi doon, it is better to trust in the Lord than to have confidence in men. Hindi masama na maraming mga kapatiran, mga tao ngayon ay nagiging katulad, meron nga tayong Bayanihan Act. Thank you, Lord, sa ginagawa dito sa Pilipinas. So, yung 118 verse 8 ay sabi nila yan ang center ng chapter sa Bible na it is better to trust in the Lord. At yan naman yung aking karanasan, yung reliance sa Panginoon Diyos. Mas mainam. Kasi sa pangyayaring ito, siyempre, lahat naman merong agam-agam, pero dahil sa antiwala natin sa sovereign God na creator ng heaven and earth, at tayong mga Kristiyano, yun ang ating hindi lamang intellectual assent, but with full conviction we believe. Pero isa na lang, ang sabi nung nakakarami, ang center daw ng Bible ay chapter ng Psalms sa 117. 2 verses lang yan. Ang nasasabi diyan, praise the Lord, all you Gentiles. So, yan ang sentro, yung mga hindi pa naniniwala sa ating Panginoon Diyos, ibalita natin sa buong mundo na praise the Lord, purihin ng Diyos lahat ng mga Gentiles. May sunod doon, ang sabi doon, laud Him, L-A-U-D, laud Him,
all you peoples. So, lahat na ng tao dito sa lupa. At ang sinunod niya, praise the Lord for His merciful kindness towards us. At yung kanyang katotohanan, His truth will last forever. Tapos sasabi niya, Amen. So yun ang ibalita natin sa lahat ng tao dito sa mundo. Kung hindi ka pa Kristiyano, ang pangyayaring ito, magkaroon tayo ng magising ang tao sa mundo na all you Gentiles. So, maski na yung hindi naniniwala, tayo ngayon ang gagamitin ni Lord. Ambassadors tayo ni Lord. Representative tayo. So, reliance natin sa ating Panginoon Diyos kasi tayong mga tao, we are finite and limited. Pero ang ating Panginoon Diyos, sovereign and unlimited. And pag sinabing, Lord, all you peoples, ibig sabihin ng L-A-U-D, glorify, exalt, extol, bring all the glory back to God. At ang kanyang merciful kindness ay para sa lahat. At ang kanyang katotohanan will last forever. Ano, ha? Nanay Siling ng Panikitarlak daw. Oo, Kilala po. Amen. Oo. Kumusta? Oo. Yeah. Bago kami itong segment ay matapos, at tomorrow pala, Sunday Fellowship, ang ating paksa ay Amen to Amend. Ayan, ano. Amen to Amend. So tomorrow, abangan ninyo. Pero magdasal muna tayo, no, ha? Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin na maipahayag muli ang iyong kalooban, ang iyong kabutihang kagandahan, loob sa aming lahat at sa Comfy family na nakakapakarinig sa elsewhere in the world. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. At kami maging comfort sa mga nakakaranas ng mga experiences dito sa COVID na merong mga na-COVID. We pray na alam ko po na kayo po ang dakilang manggagamot at ang mga medisina, ang mga doktor ay ginagamit po ninyo, karunungan na nanggagaling sa inyo. Dalangin din po namin na ang kalooban po ninyo na we can adapt as human beings at yung mga sa research, galing din sa inyo ang karunungan, maging mura ang matuklasan na vaccine para sa health naming lahat. Alam ko po na you are in full control. You are our sovereign God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Panginoon, ang buhay ko